Hi guys! So today is our day 18 ng Learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. So malapit na tayo sa katapusan at ngayon malalaman naman natin or aalamin natin kung kumikita ka ba talaga sa business mo. Let's check out the reports that we can generate in QuickBooks. Tara, silipin natin. Ayan. So, for today, sisilipin natin kung ano yung mga reports na ma-generate mo, particularly kung titingnan natin kung healthy ba ang business mo. So, dito sa left panel mo, punta ka lang dito sa report. So, dadalhin ka na rito sa dashboard ng mga reports that you can generate in QuickBooks. So, marami ka rito makikitang reports. So, may mga custom builder reports dyan, may mga business overview, at eto, who owns you, sino yung mga may utang sa'yo. Yan, sales and customers. So, nahati siya. What you owe, ano naman yung mga klase ng mga utang o yung mga reports na nagsasabi naman yung mga utang ka. Expenses and vendor. And then, dito sa sales tax. So, for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon is kung kumikita ka ba talaga. So, dito yan sa profit and loss. Yung stars dito sa gilid, kapag kinlik mo yan dun sa mga report, mapupunta siya dito sa favorite. So, favorite natin, syempre malaman kung kumikita ba tayo sa business natin or hindi. So, kapag kinlik mo siya, dadalhin ka niya ngayon dito sa profit and loss mo. So, dito sa report period, pwede mo siyang i-designate kung ano yung gusto mo makita. Today ba, this week, this month, this quarter, or this year. So, yung pipili natin report is this year to date. Ibig sabihin niya, mula start ng taon, tsaka hanggang today. So, pag inano mo siya, pwede mo rin siyang hati-hatiin sa display column kung if you wanted to do on the days, on the weeks, on the months. So, ganito yung itsura niya kapag weeks. Yan. So, pag mag-run ka ng reports, yan. So, ngayon, makahati mo na ngayon, day 1 to 14, day 5 to 11. So, makikita mo na ngayon yung yung pagkakahati-hati niya. So, yung profit and loss natin, dito mo makikita lahat ng income or revenue natin business. So, dyan yan sa taas makikita. Dito sa bantan sa taas. At dito mo rin makikita lahat ng mga expenses mo sa business. Lahat ng mga pinagbibigay mo. Payment sa salary, payment sa inventaryo, and everything. Dito mo lahat yan makikita. Shipping and freight. Yan. So, dito, yung pinili kasi natin, naka-weekly view siya. Pero, pwede rin siya ng days view. Yan. Kung gusto mo, particular ka sa days, ang gagawin mo lang, pipiliin mo yung display button, tapos yan, days. So, ngayon, total only lang yung gagawin natin para makita natin yung kabuuan. So, yung pagkakahati-hati ng profit and loss natin, meron tayong income, meron tayong mga expenses dyan, yung mga binabayaran natin sa mga contractors natin, mga bank charges, office expenses, mga subscription na binibili natin for the business, yung mga binabayaran natin. So, kapag ang neto mo, ang net income na tinatawag, yan yung income less expenses ay positive, syempre, kumikita ka, sister. Pero kapag yan ay negative, naku, kailangan nating i-check kung ano yung mga expenses na kailangan nating bawasan, kung ano yung mga expenses na kailangan limitahan. O diba, ang dali lang makita kung kumikita ba ang business mo. So, maraming mga accounting software that you can really i-buy for you to be able to see your profit and loss. So, yan yung mga keys na kailangan mong tingnan kapag titingin ka ng profit and loss. So, yun lang. So, check natin yung bukas kung ano naman yung pag-uusapan natin. So, bye! If you want to know more about QuickBooks, check nyo na rin yung account ko. Then, balikan mo na rin yung mga other videos. At kung may mga tanong ka pa regarding do sa videos na pinag-usapan natin, i-comment mo na lang yan dyan sa comment section below. So, bye! See ya!